Hello, good evening. Welcome po sa ating prayer meeting, prayer hour. Ngayon po ay ako pong inyong lingkod, si Pastor Edrey ng Luciana First Baptist Church. At good evening po sa inyo lahat. At ako po nagagalak na pagkanyaya na ako po ay samahan ninyo habang ang paligid ay tahimik at bawat isa na sa kanya-kanya pong mga tahanan. At good evening po, tuloy po kayo sa ating gawain. Ito po ay oras para sa oras ng panalangin. Bago po tayo magpasimula, hintayin ko po muna ang iba sa inyo na makapag-online para po ang sabihin po, sama-sama po tayo magpupuri sa Panginoon Diyos at maging pagpala. Tayo po ay nasasabik sa gabing ito na marinig ang tinig ng Panginoon Diyos. Good evening po sa inyong lahat mga kapatid. Sige lang po at hindi pa po tayo nagsisimula. Naantay ko lamang po ang bawat isa, lalo tigit yung miyembro ng Luciana First Baptist Church na I was expecting na lahat po ay makantabay sa kanya-kanya pong mga tahanan. So, sige lang po. Good evening po sa inyo lahat. Magitin ko lamang po ang flow ng ating programa. Bago po ang lahat, tayo po ay magpapasimula muna sa pagpapaliwanag kung bakit po tayo ngayon ay umiiral sa ganito pong klase ng sistema kung saan ay tayo po ay online. Kaya po ay nasa inyong mga tahanan at nandito naman po kami, ako sa church. So, babasahin ko po sa inyo aklat ng Hebreo chapter 10 verse 25 at saka ang aklat ng Roma chapter 13 verse 1 to 3 at papaliwanag ko po sa inyo kung bakit po tayo nasa ganitong sistema ngayon. So, yan po muna. At pangalawa po ay magpipray po tayo pagkatapos ko pong ipaliwanag sa inyo kung bakit ganito ang ating sistema ngayon. Mananalangin po tayo and then pwede nyo po isend ang inyong mga prayer requests sa mga po kayo naroon ngayon. At sa panahon ng pagkakataon na ito, mas mahalaga po sa atin na tayo po ay manalangin sa oras na ito. So, yun po. Pagkatapos po natin manalangin mga kapatid, ay dadako po tayo sa pakikinig ng mensahe sa ating pong devotion sa gabi ito. So, yan po. Pagkatapos po niyan ay mga ilang paalala. Ano po? So, babasahin ko po sa inyo mga kapatid. Please open your Bibles for our introduction sa aklat ng Hebrews chapter 10, verse 25. Sabi po doon, ay ganito po. Hebrews chapter 10 verse 25. Ito pong nasusulat. Basahin ko po. Pwede niyo po akong samahan na basahin natin. Sabi po doon, huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon Diyos. So mga kapatid, hindi po natin kinaliligtaan ang araw ng pagtitipon ng mga mananampalataya sapagkat tayo po naman ay sumusunod sa sinasabi po ng aklat ng Panginoon Diyos sa salita ng Diyos sa Roma chapter 13. Verse 1 to 3. Ito po naman ang sinasabi diyan sa aklat ng Roma. Roma chapter 13 verse 1 to 3. Ito po. Ito po mga kapatid na sinasabi naman sa atin ng Biblia. Romans chapter 13 verse 1 to 3. Ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. No? Sapagkat walang pamahalaang hindi nagmula sa Diyos. So, madaling salita po, nagmula po sa Diyos.
At ang Diyos ang nagtatawag ng mga pamahalaang umiiral. No, mga kapatid, verse 2, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. So, mahirap po makipaglaban sa gusto mangyari ng Panginoon Diyos. So, kaya po tayo sumusunod at sila ay nararapat sa parusa. So, parusa ang kahihinatnan. May consequence po ang hindi pagsunod sa lalatigit sa pamahalaan na itinalaga ng Panginoon Diyos. So, tuloy ko po, sa verse 3, ang mga pinuno ang hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, ay wala po tayong dapat ikatakot. Lalo tigit, ang trust rate ng ating mahal na Pangulo ay napakataas. So pumalo po yan ng, kung di ako nagkakamali, 85%. So bakit po tayo magdududa kung tayo ay pinakikiusapan ng ating mahal na Pangulo na tayo ay sumunod? No? At bagko, sabi pa nga ng ating mahal na Pangulo, na tayo po ay manalangin at magkaroon ng pananambahan sa ating mga bawat tahanan. So, which is hindi din nalalayo sa biblical principles ng mga early Christians. Talaga po naman, nag-start po ang gawain sa mga bahay-bahay. No? Nag-start po talaga yan sa mga pamilya. So, kaya naman po, sinabi din naman ng aklat ng Hebreo, chapter 10, verse 25, na huwag natin kaliligtaan. No, mga kapatid, para po lamang mapaliwanag po sa mga nanonood sa atin, na tayo po ay hindi pinipigilan ng ating gobyerno. At nais natin na bilang mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, na maging mabuting halimbawa po. No? Bilang mga lalatigid na no, tayo po yung mga Baptist. Maalala niyo po, nagkaroon ng Baptist Day, nirecognize po ng mahal na Pangulo ang mga Baptist, no, na tayo po ay katuwang ng mahal na Pangulo sa kanyang mga advokasya. So, para po ito sa ikabubuti natin, kaya po tayo sumusunod na pasamantala muna, bawat mga anak ng Diyos ay manatigil muna sa mga kanya-kanyang tahanan. So, talagang total lockdown po muna tayo. Kaya po ako, yung pong lingkod, hindi rin po ako lumalabas. Nandito lang po ako sa church. So, ganun po. At, yan po mga kapatid, yan po ang maintindihan natin sa ganitong pagtitipon. No? Hindi po natin kinaliligtaan ang pagtitipon ng gawain ng Panginoon Diyos. Ito po, maging maliwanag sa atin, ito po ay pansamantala lamang. No? At kung ito po ay magiging permanente, ay ibang usapan na po yun. No? Ito po ay labag na sa ating katuruan, salita ng Panginoon Diyos. At maging panalangin na bawat isa na ito po ay matapos na. Para po makabalik tayo muli sa natural na proseso ng ating pananambahan. Ano po? So napakaganda po. At Pastor, paano ang inyong pag-offering? No? Wala po tayong magiging problema dyan. Ano po? Ang tao na lalatigit yung mga tunay na anak ng Diyos ay hindi po pinipilit na magbigay. Ano po? Ang talagang mga anak ng Diyos, no, naunawaan ang gawain. No? Ang puso na kinausap na Banal na Espiritu Santo ay sadyang kusang nagkakaloob. Po. So wala po tayong problema doon at hindi po tayo pinipilit na obligan na magbigay. So depende po sa pangungusap ng puso ng bawat isa. So mga kapatid, bago po tayo magsimula, tayo po yung magsisimula, hindi pa po tayo nagsisimula, ito po ay pagpapahayag pa lamang po ng bakit po na ganito po ang ating sistema ngayon. So mga kapatid, samahan niyo po ko, tayo po yung mananalangin. Ano po? So, saglit lamang po, at kailangan pong kukunin yung gamit ko po. Manatili lamang po kayo dyan mga kapatid, at i-play ko lamang po yung awitin.
So good evening po muli sa inyo. Ako nagbabalik na. Tayo po, inaanihan ko po ang lahat na tayo po ay yumuko at pumikit. Samahan niyo po akong manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos Ama, Ama sa langit, sambahin ang iyong pangalan, purihin ang pangalan sa buong sanlibutan. Kami po'y nagagalak na ikaw po ay kasama namin sa oras na ito. Nais ka namin papurihan, nalabalatiin sa lahat ng kabutihan at katapatan mo sa aming buhay. At kami po ay humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkakasala, sa lahat po ng aming karumihan, nakita mo sa aming puso, sa aming isipan, sa lahat ng bagay, Panginoon. Batid namin, Panginoon Diyos, na wala kaming maitatago, wala kaming maikukubli sa aming mga puso at isipan. Alam po namin ang lahat ng bagay ay alam mo. Dakilang Diyos, kaya nga po, Panginoon Diyos, wala kaming magagawa, kundi ang isuko ang lahat ng bagay na hindi mo nais na makita sa amin. Dakilang Diyos, patawarin mo po yung mga anak. Abagan po kami at tinisin ng iyong banal dugo sa bahid ng mga pagkakasala, Panginoon, mga kahinaan ng aming laman. Dakilang Diyos, pinakikiusap namin, Panginoon Diyos, na kayo po ay ipong silayan mula sa langit sa ganitong pagkakataon na kami po ay nalulumbay, kami po ay nahihirapan, kami po ay karamihan sa amin ay nababagabag, karamihan po sa mga anak ay natatakot. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon Diyos, sa labang ito at sa pagsubok na ito, tulungan mo kami na matapos namin ito, Panginoon Diyos, gamit, Panginoon, ang iyong mga salita, ang iyong mga aral na itinuro mo sa amin, ang pananampalataya na itinuro mo sa iyong mga anak ay amin po pag-ingasin at lalo po namin pag-alabin. Dakilang Diyos, mas lalo po namin nararamdaman ang presensya mo sa ganitong pagkakataon. Kaya nga po, Panginoon Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat alam namin na kapiling ka namin sa oras-oras, Panginoon Diyos. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon Diyos, sa mga biyaya na natanggap namin sa nagdaang araw. Magpapasalamat po kami sa kalakasan na pinagkaloob sa amin. Magpapasalamat po kami sa mga pagsubok na ito, Panginoon Diyos. Alam po namin ang layunin mo ay para sa kagaganda at ikabubuti ng bawat anak po, Panginoon Diyos. Alam Diyos, nais po namin idalangin sa inyo ang aming mga listahan ng aming panalangin. Panalangin po namin na kailan Diyos Ama, ang aming pong bansa, ang buong mundo na nasa iyong kamay, Panginoon Diyos. Panalangin po namin ang COVID-19 by coronavirus, Panginoon Diyos. Alam po namin, sinabi mo, Panginoon, na walang bagay na imposible, Panginoon, sa iyo. Alam po namin na lahat ng bagay ay posible sa iyo. Kaya po, Panginoon Diyos, kami po ay humihingi ng tulong kung saan ay ikaw po ang mas likakayahan na ang tao na hindi po kayang alisin ang ganitong klase ng virus, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon Diyos, ang masalangit, ang may kakayahan. Ikaw lang po ang pinakamatalino at ang may kakayahan na alisin ang virus na ito. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa bansang China ay humupa na po ang coronavirus. Kami po ay napupuri at didiwang at somehow, Panginoon, ay unti-unti humuhupa, Panginoon, sa ibang panig ng bansa. Subalit, Panginoon, sa bansang Italia, Panginoon, ay gagana pa rin po ang pagdami ng mga naapektuhan ng virus na ito. Dakilang Diyos, patawarin mo kami. Kabagan po kami, Panginoon Diyos, huwag pong ibagsak ang parusa, ang iyong galit sa sanlibutan, Panginoon Diyos. At sa bansang Pilipinas, ang panalangin namin ang aming pong mahal na presidente ay inyo pong gabayan, kasama po ang buong mga empleyado, mga opisyal ng bawat pamahalaan, Panginoon Diyos. Yung mga nasa frontline, Panginoon, mga doktor, mga nurses, mga sundalo, mga kapulisan, lahat po ng magagawa ng pamahalaan, gobyerno, ay hindi po bigyan ng kalakasan, Panginoon. Provide po nawa ang pangangailangan, Panginoon Diyos, ng bawat isa upang matugunan ang pangangailangan ng bawat may sakit, Panginoon Diyos. Panahon po pa nito, Panginoon, para po magtulungan at magkaisa. Nawa po, Panginoon Diyos, patuloy mo itanghali yung pangalan sa ganitong klase pangyayari na nangyayari po sa amin sa panahon na ito. Maintindihan na yung mga anak, hindi po ito para sa sasama na yung mga anak, kundi
para po sa kabubuti ng bawat isa. At lahat po namin, Panginoon Diyos, ang lahat ng bagay ay nangyayari dahil po meron kang magandang kaparaanan, Panginoon Diyos. At Panginoon Diyos, salamat po na marami sa iyong mga anak na pinagaling mo na nais po namin idalangin sa iyo ang aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman at ang mga kapatid na nangangailangan ng kalakasan. Nais po namin ipagpasalamat, Panginoon Diyos Ama, ang matagumpay na operasyon ni Ate Josephine Salayong sa kanyang pagtanggal ng bato sa abdo. Panalangin namin na patuloy mo pa siya bigyan ng kalakasan para siya makarecover at sa anumang babayarin at mga gastusin ng kanilang pamilya. Kayo po nawa ang magkaloob at mag-provide. Pagpalain niyo din po, Panginoon Diyos, ang bata sa sinapupunan ni Ate Maricel Gicoso. Panalangin namin, Panginoon Diyos, provide mo po nawa ang kanilang gastusin sa panganganak niya, lalo tigit yung kalakasan ng bata, na maging normal po na lumabas ang bata. Gayun din po, bigyan mo po ng kalakasan si Ate Isay. Gayun din po, pamilya ng Gicoso family, nga po ang maggabay at patubay sa kanilang pamilya. At salamat din po na naging matagumpay po, Panginoon, ng operasyon ni Miss Lady Lynn Sousa. Salamat po at sa mga kapatid na naging kabahagi upang matustusan ang pangangailangan sa operasyon ni Sister Lady Lynn Sousa. Salamat po sa iyong mga tao na ginamit, Panginoon. Ganyan din po, Sister Chona Rondilla, nalain din po namin si Brother Roger Procreo, kalakasan ng pangatawan, kila Ate Neri, Dea Pera, Sister Marilyn Flores, kay Brother Rick, salamat, Panginoon, kay Brother Mark Artem Veras, kay Brother Timothy, at kay Sister Eloisa Veras. Patuloy ko namin panalangin kalakasan, kagalingan, kay Brother Boy, at kay Sister Roswell, Sister Tori Nonyala, Sister Dayan Diesta, Sister Rebecca Torres, at kay Brother Fred Apaya, kay Brother Emer Arakan, kay Brother Mark Paulo de Pera, Rose Rason, Emily Batalier, kay Kagaya Masaki, Christine Marie Rason, Alexander Rede, Edward Alexander, at Sister Doris Mia. Kakilang Diyos, may mga young people din po na humingi ng tulong, kalakasan, pagaling sa kanilang karamdaman. Patuloy po namin dalangin sa iyo si Brother Edward de Pera, Brother Michael de Pera, Christine Salayong, at din po kay Ate Saira Marie Salayong. Patuloy po namin dinudulog, Panginoon Diyos, ang aming mga seniors, Panginoon. Mahabag ka po, Panginoon, panalangin na bigyan po silang kalakasan, Panginoon Diyos. At talawin mo naman na sa kanilang kahinaan ay bigyan mo sila ng hope na patuloy na maglingkod pa, Panginoon, sa iyo. At alam po namin na mayroon pa silang purpose, bakit sila narito, Panginoon. May gagamitin mo sila, Panginoon Diyos. Kung hindi ko pa nagbabalik, nais tayong panalangin ang kalakasan ni Nanay Miguela, Rosal, Nanay Mareng, Bilamin, Nanay Nita, Depera, kay Nanay Rosie Perez, kay Nanay Tita Sales, kay Nanay DC, kay Tatay Armando Gicoso, kay Tatay Rogelio Aligoro, at din po ay Tatay Ismael Bronsan, at kay Nanay Nita ng Diyos. Patuloy po namin panalangin sila sa inyo, Panginoon Diyos. Patuloy po ang panalangin ng iyong lingkod ng mga kapatid na nasa ibang bansa, Sister Sol, Brother Sol, and Lucy Esperanza, ang Mr. Family, Marinela and Paul Sexer, Boy and Lisa Veras, ang Del Mundo Family at ang Buna Family, Sister Azer and Sene Esperanza, Brother Christian Aligoro, at Brother Hernan Romano, salamat po, nakarating na siya na maayos ligtas dito, kay Sister Teresita Apaya, Sister Denise Esperanza, Nene Veras Pets, Sister Rebecca Canyeda, Kagaya Masaki, kaya Ate Lisa Meyeras, kaya Sister Maylin and Ami Sales, Brother Jonar Sales, and Fernand Catalo. Nakilang Diyos, ingatan mo po sila, Panginoon. Sama sila dako ng bansa, sama sila lugar, Panginoon, protektahan mo po at ingatan sila. Ito po ang mga ministeryo ng Messianic First Baptist Church. Nais po namin dilog sa inyo ang po pagpalain at ingatan. Bigyan ng bunga. At ang mga gawain na ito ay matustusan ang pinansyal na pangailangan. Ang prayer walk, ang men's and ladies fellowship, ang Messianic Priest Department, ang Bible School, ang Music Ministry, and the Fellowship Club, Soul Winning Tracts Distribution, na rin po ang Moral Recovery and Reconciliation Program, ang Child Evangelism,
education encouragement program sa iba't ibang barangay. At na rin po ang mga home Bible studies, Panginoon. Pagpalain niyo po patuloy, kayo po ang mangusap sa mga anak mo na ginagamit sa bawat tahanan. Patuloy pa na yung panalangin na kami pagkaloban, Panginoon, na isang sasakyan na magagamit po sa iyong ministeryo. Ang pagsasaayos ng physical appearance ng church na ito, kaya na po ang bahala, Panginoon. Yan po panalangin namin na pagkalooban po kami ng mga magaganda at maayos na gamit, Panginoon, para po sa magandang testimonya ng iyong gawain, para po sa iyong papurihan. Patuloy pa namin panalangin ang aming mga lingkod, ng bayan, ang aming mga presidente, President Rodrigo Duterte, Vice Lenny Robredo, ang mga Governor Ramil Hernandez, ang kanyang pong Vice Governor, at hindi po ang mahal na Mayor Nestor Andilla, Vice Mayor Manding Taqueraso, ang aming pong Hepe ng Kapulisan, si Police Inspector Fernando Preto, at ang mga sangguniang bayan, at rin po ang mga barangay captains, Panginoon. Kayo po ang bibigay ng proteksyon sa iyo po mga lingkod na ito. Huwag po nawa manaig ang kapangyarihan, ang pagkahangkam, ang kapangyarihan ay abusuhin, Panginoon. Ang korupsyon ay iyong pong itiwali, iyong pong iwaksi, Panginoon Diyos. At dakilang Diyos, ayos po namin patuloy na ipanalangin sa iyo ang mga nagsisipag trabaho, Panginoon. Nabatigid sila po, Panginoon, ng mga walang trabaho ngayon, Panginoon Diyos. Panalangin po namin na bigyan mo po sila ng kapanatagan ng loob. Alam po namin, ito po provide ng kanilang pangangailangan, lahat ng kanilang alalahanin ay iyong tutugunan. Patuloy po turuan sila na manampalataya sa magagawa mo at paglaban po umasa sa sarili ng kakayahan. At palayan po ang mga anak na ito, Panginoon Diyos, si Sister Princess De Vera, Sister Precious Salayong, Sister Rose Marieras, Sister Liza May Pieras, kay Brother Ben Rosal, kay Brother Hildy Coso, Brother Christian Itoy, kay Russell Relopa, Brother Joel Kirby De Lara, kay Ate Emily Flores, Brother Paulo Salamat, Nico Aracan, and Alen de la Cruz, Brother Mark Artem Veras, and Sister Loisa Veras, kay Brother Timothy Veras, kay Justin Andre, kay Brother Arnel, Sister Rica, Brother Romel, and Sister Arlene Bronsal. At kilang Diyos, alam po namin, Panginoon Diyos, na kinakailangan nila ng pangangailangan sa pinansyal para matugon ang pangangailangan nila. Subalit, Panginoon, ang panalangin namin, Panginoon, bigyan mo po kami ng pananampalataya. Ang pagsagayon ay patuloy kami umasa na kami po ay pagkakalooban mo, Panginoon Diyos. At hindi mo kami pababayaan, Panginoon Diyos. Alam mo po, Panginoon, at alam namin, Panginoon Diyos, na sinabi mo po ang iyong anak, hindi mo haya ang magutom. Panalangin ko po ang patuloy na pagpapala at pag-iingat sa bawat pamilya ng Luciana First Baptist Church. Pagpalain niyo po tingatan ng bawat pamilya sa oras na ito. Padalain ng iyong lingkod na sa bawat tahanan ay Panginoon ay umiral, Panginoon, pagtawag sa iyo, Panginoon, sa ganitong pagkakataon. Maghari nawa ang iyong kalooban sa bawat tahanan sa mandako ng bansa, Panginoon. Panalangin din po namin patuloy, Panginoon Diyos, ang kaganapan na ang nangyayari sa bansang Hong Kong. Talin niyo po isaayos ang bansang ngayon, isang ayos sa iyong katwiran. At patuloy po namin panalangin ang church anniversary ng LFBC, ang mga ibang gawain na Panginoon, ang total reclamation ng church na ito, ang overall construction, pati na rin po ang aming mga Pastor Paul ay hindi po magpalain tingatan, hindi po si Sister Chalene at si Baby Saver. Dakilang Diyos, napakabuti mo, Panginoon Diyos. Kaya po, Panginoon Diyos, sa gabi ito, bago po kami magpasimula muli, ay nais ka namin pasalamatan. Hinihingi po namin patuloy ang iyong gabay patubay habang kami ay mag-aaral ng salita. Magpalayo po, itaas mo po iyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan ng anak si Jesus. Amen. Po, good evening po muli sa inyo lahat. Sana po ay nanatilig po kayo dyan. Po isamahan ninyo hanggang sa pagtatapos ng gawain ito. Ang kasunod po ng ating tapos na po yung ating prayer time, tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral po ng mensahe ng salita ng Diyos. So, yun po. Pakikuha po ninyo ang inyong mga Bible, please, sa inyong po mga tahanan. I suggest po na pwede niyo pong isara ang inyong po mga pintuan
o po yung mga bintana ninyo para po sa gayon hindi po tayo maaabala ng mga kung sino man pong darating o kung sino man po ang kakatok sa ating kasama. So, yun po. Bigyan ko po kayo ng tamang oras na kaunting oras para po i-prepare po ninyo yung sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, sige po. Okay, amen. Ayan na po, good evening po sa inyo muli. Po'y nagbabalik na at tayo po'y magpapasimula na aralin sa ating pong devotion ngayong gabi. Sana po naririnig niyo po na malinaw at I do hope and pray na yung internet po, connection po ninyo ay maayos. So ang hirap po ng ganito, ano? Tayo po ay nag-aaral sa salita ng Diyos kahit po saan kayo naroon. At hirap po pala ng ganitong sistema dahil hindi mo nakaka-fellowship yung iyong mga kapatid na hindi mo makamayan, hindi mo mayakap, hindi mo sila makikita. So dahil nga po sa pinatutupad na total lockdown. So I do hope and pray mga kapatid na matapos na po ito sa lalong madaling panahon. At Panginoon Diyos po ang bahala sa bawat isa sa atin. Tayo po ay buksan po na ating mga Bibles sa Book of Daniel. Babasahin po natin ang chapter 1 hanggang chapter 4. So, yan po. Titignan po natin mga kapatid kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin sa oras na ito. Matungkol po, particularly sa buhay ng isang hari. Ito pong hari na ito ay si Haring Nebuchadnezzar. So, babasahin ko po sa inyo mga kapatid, atin pong himay-himayin yung mga salita ng Panginoon Diyos. Po. So, ganun po mga kapatid. I-ayos ko lang po ito hanggang. Simulan ko po mga kapatid. Reading po chapter 1, verse 1. Ito po ang sabi dito, verse 1. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Juda, ang Jerusalem ay tinungkub ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinahintulutan ng Panginoon na bihagi niya si Haring Jehoiakim at samsamin ang ilang sangkapan sa templo. So sa panahon na ito mga kapatid, ay sinahod po ng hari ng Babylonia na si King Nebuchadnezzar ang bansang Juda, no? Ang bansang Israel. Po, sabi po dito, lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia. No po, lahat ay kinuha niya, sinakop niya, lahat ng magagandang gamit po ay dinala niya sa kanyang lugar at inilagay sa kanyang kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. So marami po siyang mga Diyos, ano po. So verse 3, inutos ng hari kay Aspinas, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilang sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madining turuan, may malawak na pangunawa, at dapat na maglingkod sa palasyo. Tuturuan din sila ng mga wika at panitikan ng mga taga-Babylonia. Inuutos ng hari na sila ay paglaanan ng pagkain at alak. Ano po, ang alak po na ito, hindi po ito yung alak na sa panahon natin, nakakalasing. Ano po, ito po ay medisina. No? Inaalok po sila ng alak, no? At sabi daw ay araw-araw. No? Pakakainin, araw-araw, painumin ng alak, araw-araw. Mula sa kanyang sariling pagkain, pakakainin sila. 3 taon silang sasanahin bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga napili ay ito po sila Daniel, Ananias, Misael at Azarias, na pawang nagmula sa lipi ng Juda. At verse 7, binigyan sila ni Aspinas ng mga bagong pangalan. Si Daniel ay Baltesazar, Shadrach naman si Ananias, Meshach si Misael, at Abednego si Azarias. So mga kapatid, kapit na po kayo, ating pong ihimay-himayin po yung ating devotion sa gabi ito. At maging take note po ninyo natin mga kapatid, yung buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Po? Verse 8, ngunit pinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang
ang kanyang sarili, no? Sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya po mga kapatid, noon pa man si Daniel ay sensitibo na siya ay mababahiran at tutungin siya ng hindi galing sa kalooban ng Panginoon Diyos. So, ito po ang pinakiusap niya kay Aspinas sa verse 8 na huwag sila pakainin at painumin ng mga iyon. No? Verse 9, niloob naman ng Diyos na siya ay kalugdan at pagbigyan ni Aspinas. Pinagbigyan po siya ni Aspinas na lingkod ni King Nebuchadnezzar. Verse 10, ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako na gawin sa akin ang mahal na hari na naglalaan ng pagkain at inumin ninyo, na kapag nakita niya mas mahina kayo kaysa sa ibang mga kabataan na kasing edad ninyo, tiyak na pupugutan niya ako ng ulo. Kaya po mga kapatid, nakakatakot po yung mangyayari sa kanya. Pupugutan po ng ulo si Aspinas pag hindi po nangyari yung expectation ni King Nebuchadnezzar. Siyempre po, makapangyarihan po siya. Verse 11, dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay, no? Na pinagtiwalaan ni Aspinas na mangalaga sa kanya at sa tatlo niyang kaibigan. Pinakiusap niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw, no? In 10 days. In the span of 10 days, ano po gagawin nila? Gulay lang at tubig ang ibibigay nila sa kanila. Pagkatapos, ihambing ninyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng mga pagkain bigay ng hari, gawin ninyo sa amin ang nararapat. So kung hindi ito mangyari, sabi ni Daniel, ay gawin ng mahal na hari kung ano yung dapat ninyong gawin kung hindi namin yung expectation. So meron pong paghamon, meron pong challenge, malalim po yung pinaghuhugutan ni Daniel. Verse 14, sinubok nga sila sa loob ng 10 taon. At pagkalipas ng 10 araw ay nakita mas malulusog at mas malalakas sila kaysa sa mga kasing edad nila pinapakain ng pagkain galing sa hari. Verse 16, kaya gulay at tubig na lamang ang binigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin galing sa hari. No, mga kapatid? Verse 17, binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umuunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. No? Meron na po siyang kakayahan na mag-interpret. Binigyan siya ng Panginoon Diyos ng wisdom na nagmumula sa Panginoon Diyos para po i-interpret ang mga bagay-bagay. No? Asa na po tayo? Verse 18. Pagkaraan ng 3 taon na tinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspinas ay iniharap na niya kay hari ni Nebuchadnezzar. Verse 19. Ito na po. Kinausap sila ng hari at nakita niya walang kapantay. No? Wala pong katapat. No? Wala pong makakatapat sa kanila. Daniel, Hananias, Mishael at Azarias. Kaya't naging lingkod sila ng hari. Nakita ng hari na sa lahat ng bagay na tinanaw sa kanila, 10 ulit. No, matindi po ito mga kapatid. 10 times po, no, mas higit na mahuhusay at magaling sila kaysa sa mga salamangkero at mga engkatador ng kaharian. So meron na po mga engkatador at mga hula sa panahon ni Daniel. Naglingkod si Daniel doon hanggang sa unang taon na paghahari ni Ciro. No? Verse 2 po tayo mga kapatid. Take note po sa chapter 1 mga kapatid, gumawa po ng milagro. No? Sa pamamagitan po ng buhay ni Daniel, ni Shadrach, Meshach at Abednego, para po itanghal ng Panginoon Diyos yung kanyang pangalan sa kanino po, kay Haring Nebuchadnezzar. So gumawa ang Panginoon Diyos para makuha ang atensyon ni Haring Nebuchadnezzar na ito po'y paunang himala na ginagawa po ng Panginoon Diyos. Na somehow hindi po na tayo nalalayo sa pagkakataon na ito na ang Panginoon Diyos ay pwedeng gumawa ng himala. No? So ito din po natin mga kapatid, chapter 2. Ito po naman ang panaginip ni Nebuchadnezzar. No? Muli po sa mga bagong nanonood, patuloy ko pong pinaunawa na inyo pong subaybayan yung buhay na nangyari kay King Nebuchadnezzar. So chapter 2 verse 1, itutuloy ko po mga kapatid. Noong 2nd taon na paghahari ni Nebuchadnezzar, siya ay nagkaroon ng masamang panaginip. No, mga kapatid? Kaya siya nabagabag at hindi makatulog. Dahil dito, pinatawag niya lahat ng mga salamangkero, engkantador, mangkukulam at astrologo.
upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Sinabi niya sa kanila, nanaginip ako, at ito ang bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Ito po ang kanyang bilin. Ito po ang kanyang matinding utos. Sabi ni King Nebuchadnezzar, ipaliwanag na ninyo ang kahulugan ng aking panaginip. No? At sumagot po ang mga astrologo sa wikang Aramaiko, mabuhay ang hari. Sabihin po ninyo ang panaginip at ipaliliwanag namin. Kalima, sinabi ng hari sa mga astrologo, ipinagutos ko sabihin muna ninyo ang aking panaginip. Saka ninyo ipaliwanag. No? Kung hindi, ipapapatay ko kayo. No? At ipawawasak ang inyong mga tahanan. So matindi po ang deklarasyon ni King Nebuchadnezzar sa mga astrologo. Kung hindi po nila mapapaliwanag yung panaginip ni King Nebuchadnezzar, at matindi po yan ang hirap. No? Wala po makakapagpaliwanag yun dahil hindi pa niya sinasabi yung mga ilang senyales ng kanyang panaginip. So verse 6, kapag sinabi naman po ninyo ay magpapaliwanag namin ang inyong panaginip. Gagantimpalaan at pararangalan kayo, no? Kaya sabihin na ninyo ay paliwanag sa akin ang aking panaginip. No? Sinabi po ni Hari Nebuchadnezzar na kayo po'y gagantimpalaan itong mga salamangkero, itong mga enkantador, kung sila ay ipapaliwanag po nila ang panaginip ni Hari Nebuchadnezzar. So tuloy ko lang po mga kapatid, sana po nandiyan po kayo. Verse 7, muli silang sumagot. Ito po mga kapatid, ito po ang paliwanag nila. Mahal na hari, sabihin po ninyo ang inyong panaginip. No? Talagang pinakikiusap nila na ipaliwanag na sa amin at ipapaliwanag na amin. Verse 8, sapagkat sinabi naman ng hari, alam kong pinahaba lang ninyo ang oras dahil sinasabi ko na sa inyo na isa lang ang hatol ninyo. No? Kapag hindi nyo ito nasabi at naipaliwanag sa akin sa aking panaginip, ipapapatay po sila mga kapatid. Ibawasak po ang kanilang mga tahanan pag hindi po nangyari pagustuhan ni Hari Nebuchadnezzar. So biro niyo mga kapatid, dahil lamang po sa panaginip niya na hindi mapaliwanag ng mga enkantador. Nagkaisa kayo magsinungaling sa akin sa pag-aakalang magbabago pa ang aking isip sa paglipas ng oras. Sabihin ninyo ang aking panaginip at saka ako maniniwalang may papaliwanag na ninyo yun. No? So tingnan po natin sa sumunod na nangyari. Verse 10 ng chapter 2, sumagat ang mga astrologo, wala pong tao makakapagpaliwanag sa buong daigdig ng inyong pong inuutos. No? Wala rin hari na sino man ang may kapangyarihan niya na mag-utos ng ganyan sino man sa salamangkero, manghuhula o astrologo. Sabi po nila sa verse 11, napakahirap gawin ang inuutos ninyo. Mga Diyos lamang. No? Tingnan mo po, Diyos lamang. Sa verse 11, no? Diyos lamang ang makakagawa niyan at hindi sila namumuhay na kasama ng tao. So inamin na po nila na limitado po ang kanilang kapangyarihan. So ito po'y pagkakataon sa Panginoong Diyos na para itanghal niya ang kanyang sarili. Ano po? Verse 14 ng chapter 2 ng Daniel. Kaya nga mag-ingat na kinakausap ni Daniel si Aryo. Ano po sinabi ni Daniel kay Aryo? Ang kapitan, siya po ang kapitan ng mga tanod ng hari. At inutusan upang patayin ang mga matataling tagapayo ng Babylonia. Ano po? Verse 15. Tinanong niya ito, bakit po nagutos ng ganong kabigat ang mahal na hari? At sinabi naman niya sa kanya ni Aryo ang dahilan. Ito po ang dahilan. Dahil dito, nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan pa siya ng panahon at ipaliwanag niya ang panaginip ito. Verse 17, matapos payagan, umuwi si Daniel. Sinabi kina Hananias, Misael at Azarias ang pangyayari. Mga kapatid, ito po ang request ni Daniel. Ito po, kinausap niya yung tatlo po. At ito po sinabi sa verse 18. Hiniling ni Daniel na ito po. Hiniling niya na sama-sama silang manalangin sa Diyos sa kalangitan tungkol sa iwagang iyon. No, mga kapatid, pagka po nagkasasama po tayo lahat at nananalangin at tayo humihingi sa Panginoon Diyos, nakikita ng Panginoon Diyos na ang puso ng bawat isa na tayo po ay nagpapasakop. No? Sa ganitong pagkakataon, no po, mapanganib po eh. Ipapapatay po sila eh. Madadami po pati sila Daniel, si Shadrach, Meshach at si Abednego. Simple lamang po eh. Pinapaliwanag lang po, nais lamang ng mahal na hari na ipaliwanag ang kanyang panaginip. So kung hindi po ito mangyari, sila po ay mamamatay.
Kaya ganun po sa pagkakataon na ito, hiningi nila gabay patnubay ng Panginoong Diyos. Sabi po dito, tuloy ko lamang po, na kayo po ay, sabi doon ni Daniel, kina Shadrach, Meshach at Abednego, na sila po ay sama-samang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang iyon upang hindi sila patayin kasama ng mga matatalinong tagapayan ng Babylonia. Verse 19, mga kapatid, sana po nandiyan po kayo. Maganda po yung aral no? From chapter 1 to 4. Sana po ay masundan natin lahat. Verse 19, tuloy ko po, nang gabing iyon, sa pamamagitan ng pangitain na inihayag ng Diyos, inihayag po ng Panginoong Diyos, kanina po, kay Daniel ang nasabing hiwaga. Kaya pinuri niya ang Diyos sa kalangitan. Ang sabi ni Daniel, verse 20, purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos sapagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos. Siya'y nakakapagbago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa nakulukan. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa matatalino at sa kaalaman sa may pangunawa. Verse 22, naghahayag ng mga lihim at kahiwagaan, nakakatalos sa mga nasa kadiliman, sapagkat ang kaliwanagan sa Kanya'y nananahan. Pinupuri ko kayo, pinasasalamatan, O Diyos ng aking mga magulang, dahil sa kaloob ninyo sa aking lakas at karunungan. Ngayon, ibinigay ninyo sa akin ang aking kahilingan, panaginip ng hari sa amin ipinaalam. O, ito na po sa sunod na nangyari, mga kapatid. Verse 24, pagkatapos bumalik si Daniel kay Arioch, ang opisyal na inutusan upang patayin ang mga tagapayon ng Babylonia, sinabi ni Daniel, huwag mo muna patayin ang mga matatalinong tao. Samahan mo ako sa hari at papaliwanag ko ang kanyang panaginip. 25, dali-dali iniharap ni Arioch si Daniel sa hari. No? Sinabi niya, mahal na hari, narito mo ang isa sa mga dinalang bihag mula sa Juda. Siya po ang makapagpapaliwanag ng inyong panaginip. Si Daniel na tinatawag na Belteshazzar ay tinanong ng hari, masasabi at magpapaliwanag mo ba sa akin ang panaginip? Sumagot po si Daniel, ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi may papaliwanag ng sino mang matalinong tagapayo, kantador, salamangkero o manguhula. Verse 28, ngunit, ito po mga kapatid, take note of this. Verse 28, ngunit, mayroon pong isang Diyos sa kalangitan. Isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at pinakita niya sa haring Nebukadnezar ang mga pangyayari sa mga darating na panahon. So, mga kapatid, hindi po i-declare ni Daniel ang kanyang sarili sa harap ng hari. So, maliwanag po yan na itinatanghal niya sa pamamagitan ng panaginip sa pahiwatig na binigay ng Diyos kay Daniel. Itinatanghal po niya ang Panginoon Diyos, no? Sa pamamagitan po ni Daniel. O mga kapatid, tinapon natin ang sumunod na nangyari. Verse 29. Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari saan? Sa hinaharap. Ang pinapaalam at pinapaalam ito sa inyo ng Diyos. Mga kapatid, hindi ba sa panahon natin ngayon ay pinapaalaman tayo ng Panginoon Diyos? No? Sa panahon na ito ay wala makapagpaliwanag. No? Ang makakapagpaliwanag lang po ng mga pangyayari nangyari sa panahon natin ngayon ay ang salita mismo ng Panginoon Diyos. Ang conviction ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Kita mo po mga kapatid, kung ating aalalasahin ang mga pangyayari sa nagdaang panahon ng mga nakakagulat ng mga balita sa iba't ibang bansa. Una po, nagsimula po yan sa bushfire, yung wildfire sa Australia. Marami pong bansa ang tumulong sapagkat hindi maapula ang malawakang hektaryang hindi lang po 5 hektarya ang usapan dyan. Kung di ako nagkakamali ay libong hektarya po ang susunog sa bansang Australia. O kita niyo po yung mga kapatid. So sinundan naman po yung mga kapatid nung pagsabog ng Bulkang Taal. Kita niyo po yung mga kapatid. Yan po ba ay kapahayagan ng pagpapaalaman sa atin ng Panginoon Diyos? Maaari. At para sa akin, ito po ay maliwanag na kapahayagan ng Panginoon Diyos. Kita mo po yung nangyari sa pagsabog ng Bulkang Taal.
ay marami po ang naghirap, marami po ang namatay, at marami naming sala. Nakakalungkot po yung pangyayari na yun. Apektado po ang marami sa panahon na yun. So hindi lang po yan. Nagulat din po ang marami na namatay po si Kobe Bryant. Isang sikat na basketball player na hindi alam na sino man, na bigla na lang kukunin ng Panginoon Diyos. So, nagulantang po ang buong sanlibutan. No? Kasi po yan po ay sikat na superstar player po yan, o star player po yan sa basketball. So, ganun po mga kapatid. At ito na naman, nangyari po ito. Itong coronavirus na ito. Hindi po natin in-expect na ito po aabot sa atin eh. Ito po nagsimula lang sa bansang China. At ngayon po ay lumawak na kung di ako nagkakamali, ay almost 100 plus na bansa ang sinakop ng virus na ito. Kaya po mga kapatid, hindi natin pwedeng i-underestimate ito. Maaari ang virus ito pwedeng kumalat sa buong mundo. Kaya po mga kapatid, ito po ay, ako naniniwala, kapahayagan po ito pinaalam din sa atin ng Panginoon Diyos Meron po siyang mensahe Okay? Itutuloy po natin mga kapatid. Kaya po yung panaginip ni Haring Nebuchadnezzar ay pinaalam po sa kanya ng Panginoon Diyos na ganito. Mahal na hari, sa verse 29, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa hinaharap. No? At ipinaalam ito sa inyo ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng hiwaga. No? Ang hiwag ito ay pinaalam sa akin, hindi dahil ako ay higit na matalino kaysa iba. No? Kundi upang ipaliwanag ito sa inyo, upang maunawaan ninyo ang gumugulo sa inyong isipan. No po? Mahal na hari, ang nakita ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay na ginto at pilak ang dibdib at ang mga bisig. Tansod naman ang tiyan at mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghahamong bakal at putik. Verse 34, habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Verse 35, pagkatapos nadurog din ang lahat ng bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipa, ito at tinangay ng hangin at walang naiwang kahit na bakas. Samantala, ang tipak na batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, yan po ang inyong panaginip. At narito naman ang kahulugan. Ito po ang kahulugan, pinaliwanag po kay King Nebuchadnezzar. Kayo po, verse 37, kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari. At ako po ay pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian ng kapangyarihan lakas. No? Kayo po ay pinagkalooban ng kapangyarihan ng lakas at karangalan ng Panginoon Diyos. Verse 38, niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako, kayo ang ulong gintong iyon. Verse 39, ang susunod sa inyo ay ang ikalawang kaharian na mas mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, dilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso at sasakupin ito ang buong daigdig. Ang pang-apat na kaharian ay sinitigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kaharian ito at ang buong daigdig. Ang kahulugan naman ang nakita ninyo mga paa na nangyari sa bakal at putik ay ito. Mahahanti ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas na bakal sapagkat ito ay nakahalo saan po? Sa putik. Verse 42. Kaya nakikita niyo po mga kapatid, kung nakikinig po si Haring Nebuchadnezzar sa pagkakataon na ito, maintindihan natin na siya po ay nababahala na. Kasi po nakikita niya na, ipinahayag niya na ni Daniel na ang pagkawasak ng kanyang paghahari ay darating. No? So ituloy ko lang po. Verse 44, sa panahon ng mga hari iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi may babagsak kailanman, ni masasakop ni inuman. No? Dudurugin ito at sa ganap na mawasakin ang iba pang kaharian at mananatili ito magpakailanman kahit hindi na makakabangon ng mga iyon kahit kailanman. Alam niyo po mga kapatid, ang aklat ng Daniel ay aklat ng propesiya. Pinakikita nito ang mangyayari sa hinaharap.
Somehow, in a way, na pwede na nangyayari sa panahon natin ngayon. No? Ipinakikita po dito na balang araw ang Panginoon Diyos ay maghahari na sa buong sanlibutan. So mga kapatid, ito po deklarasyon ng salita ng Diyos. Sa panaginip ni Hari Nebuchadnezzar ay mangyayari sa panahon natin. No? Verse 45, katulad dito ng inyong nakitang tipak na bato na dumurog sa ribultong yari sa bakal, putik, tanso, pilak at bito. Palari ang mangyayari sa inarap ay pinaalam na sa inyo ang dakilang Diyos. Ito po ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan nito. Verse 46, mga kapatid, take note of this po. Ito po na naman si King Nebuchadnezzar. Yumukod si Haring Nebuchadnezzar na lapat ang muka. No, kanina po, lapat ang muka sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Bakit po kaya? Pagkatapos, inutos niyang handugan ito ng insenso at iba pang alay. Sinabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos, Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaysa napahiyag mo ang hiwaga ng ito. Sa madaling salita po, pinupuri ng Panginoon ni Hari Nebuchadnezzar ang Diyos ni Daniel, no, mga kapatid. So, siya po ay namangha. No, verse 48, pinangaral ng hari si Daniel at binigyan ng napakaraming handog. Siya ay ginawa nito tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng mga tagapayo ng Babylonia. At hiniling naman ni Daniel sa hari na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay gawing tagapangasiwa sa Babylonia upang siya ay mapanatili sa palasyo ng hari. So mga kapatid, ganoon po. Chapter 3 po tayo. Basahin po natin ng mabilisan. Sabi po sa verse 1, si Hari Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng ribultong ginto. Ito na. Nagpagawa siya ng ribultong ginto. Yung panaginip niya na in-interpret ni Daniel ay na-misinterpret niya. O, para sa kanya, nakita niya to as a threat sa kanyang paghahari. Kaya po, nagpagawa siya ng ribultong ginto na po, at ipatatawag niya po dito ang lahat ng mga opisyalis ng buong lalawigan. Lahat po pinatawag niya para saan po? Ipaalam na siya ay naggawa ng ribultong ginto para po lahat na sino man po na nabubuhay sa lugar na yon ay sumamba sa Diyos na kanyang ginawa. Kita mo po yung mga kapatid. Bago po siya gumawa niyan ay nakita niya na ang Diyos na sinasamba ni Daniel ay kahanga-hanga, no? At kagila-gilala sa pinakikitang katalinuhan at karunungan sa buhay ni Daniel. At ito pong ginawa niya, no po, namangha siya pero hindi niya nakita yung conviction. No, malinaw po yung mga kapatid. Iba po yung na-convince, no, sa na-convict. No? Wala po nangyari conviction sa buhay ni Nebuchadnezzar. No po, at nandun lamang po yung pagkamangha niya eh. No? Somehow, sa pagkakataon na ito ay relate po ang karamihan sa atin. Marami sa atin na merong nagsasabing Diyos at kilala nila ang Panginoon Diyos. Sabi nila na sila ay Kristiyano. Pero wala po talagang lubusang pagkakilala kay Kristo. Hindi po talaga nila kilala ang Diyos na kanilang pinagpupuri at sinasamba. So mga kapatid, itutuloy po natin, paituloy ko na lang po. Sa madaling salita po dito, ang nangyari po ay hindi po sumamba. Ano po, sinabi rin po dito, ni Hari Nebuchadnezzar, ang sino mang hindi luluhod sa kanyang pinagawang Diyos-Diyosan ay kanyang ihahagis sa nagbabagong hurno ng 7 ulit na pinainit. Inahagis po sila doon 3, si Shadrach, Meshach at Abednego. At ito po kanilang pagpapahayag ng kanilang testimonya at pananampalataya. Sinabi po niya kaya Haring Nebuchadnezzar, Haring Nebuchadnezzar, maganda po ang inyong paghahari. Mawalang galang lang po sa inyo. Ang sabi niyan 3, hindi po kami sasamba sa inyong Diyos na inyong ginawa. Nung niluluhod o sasambahin ang pinagawa ng Diyos. Kahit na ano mangyari po. At sinabi po nila, ang Diyos po ang magliligtas sa amin mula sa bingit ng panganib ng kamatayan. At kung hindi man po mangyari na kami po iligtas ng Panginoon Diyos, kahit na ano mangyari, ang sabi po nila, hindi kami sasamba po sa Diyos na inyong ginawa. Ano po nangyari?
O, nagulat po si Haring Nebuchadnezzar, mga kapatid. Hindi lamang 3 yung nakita niya sa loob ng hurno, kundi meron pong ika-4. No? At sino yung ika-4? Yun po ang anghel na pinadala ng Panginoon Diyos. Opo, alam niyo po ba nakatali pa sila nung ipinasok sa hurno? At nakasuot pa sila ng mga damit? No? Sabi po ni Haring Nebuchadnezzar, lumabas po kayo dyan. Lumabas kayo dyan, Shadrach, Meshach at Abednego. No, nagtataka siya, na-curious na siya kung sino yung ika-4. At nang lumabas sila, sabi doon sa salita ng Panginoon sa chapter 3, hindi man lamang sila nangamoy kusok. No, hindi ang kanilang mga buhok ay hindi napinsala. No, wala po silang bakas ng pagkamoy sunog. Kaya namangha na naman po ito si King Nebuchadnezzar. Alam po natin, babasahin po natin sa verse 26, fast forward po natin to chapter 3. Lumapit si Haring Nebuchadnezzar sa may bunganga ng pugo, sinabi niya, lumabas kayo riyan, at tahi kayo, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Kita niyo po yan? Pinupuri nila, kanya nire-recognize ni King Nebuchadnezzar ang kataas-taasang Diyos, na Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego. Lumabas nga silang 3 mula sa pugo, at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan sila mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas kahoy sa katawan 3. Hindi nasunog ni Bagyaman ang kanilang buhok, ang kanilang mga kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy usok. Verse 28, dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Kita niyo yan, mga kapatid? Galing lamang sa bibig niya, wala pa talagang total conversion sa kanyang buhay. No? Dinideclare niya ang Panginoong Diyos, subalit hindi naman niya naiintindihan kung ano yung mensahe talaga ng Panginoong Diyos. No? At tuloy ko lang po, tapusin ko lang po in chapter 3, isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas sa mga lingkod niya ito sa naganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos, gusto pa nilang sila ihang sa apoy, isa sumamba sa Diyos-Diyosan, kaya ipinag-utos ko, sino man mula sa limang lahi, bansa o wika na magsalita laban sa Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang buhay iwawas sa akin. Walang ibang Diyos. No? Nag-declare na naman siya ng statement niya. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Kita yung mga kapatid, marami sa atin ang mahanga sa pagka-Panginoon Diyos. Subalit, wala naman yung ating pagpapasambit at pagsuko sa Panginoon Diyos. No? Karamihan sa atin ay, sa panahon natin ay pupunta sa church, no? At ayaw ng commitment, no? Pupunta sa church, dadalo, at ayaw maging kabahagi sa paghihirap, sa sakripisyo, no? At sa labas naman ay maraming nagpapagawa pa ng malalaking inanyuhan, mga Diyos-Diyosan, no? Subalit, pagkatapos po nun ay balik po sa dating pamumuhay, no? Pa-Jesus-Jesus, no? Maawit, no? Nagsasalita ng mga salita ng Panginoon Diyos, pero malayo po sa kalooban ng Panginoon Diyos, no? Hindi sinasabuhay ang aral salita ng Diyos. So, mga kapatid, matututo tayo sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Ito po. At makakita po natin, ito po sa huling chapter na kung ano yung nangyari sa buhay ni Nebuchadnezzar. No? Atin pong aralin, mabilis lang po ito. Ito na, chapter 4. Gumawa si Haring Nebuchadnezzar ng isang pahayag sa lahat ng lahi, bansa at wika at buong daigdig. Ganito ang isinaad, kapayapaan nawa sa inyo. Buong kagalakan ipinahayag ko sa inyo, ang kababalaghan at himala, no? Na ipinakita sa akin ng kataas-taasang Diyos. So, ito naman po ang kanyang patuloy niyang iniimik. No? I-advance ko po sa verse 8. Ang kahuli niya nagpunta sa akin ay si Daniel na pinangalan ng Belteshazzar ayon sa pangalan ng aking Diyos, sapagkat sumakanya ang espiritu ng mga banal na Diyos. Ayaw niya pa rin po talikdan yung kanyang mga Diyos-Diyosan. So at inilahad ko sa kanya ang aking panaginip. At sinabi ko sa kanya na naginip na naman po, mga kapatid, si Haring Nebuchadnezzar. At pinatawag na naman po niya sa chapter 4 si Daniel. Ano po yung panaginip niya?
nagkaroon po ng isang matayog na puno at ito po'y sumakop sa buong mundo. At ang paliwanag po ni Daniel dito ay siya po yung mismong puno na yun na lumaki ng napakalaki na hanggang langit. Na po? At basahin po natin, ito po yung paliwanag sa verse 19, verse 20, ang lumalaking punong kahoy na iyon na nakita ninyo sa panaginip, tumataas hanggang langit at kitang-kita sa buong digdig. May makapal na daw at maraming bunga makakain ng lahat, sinisilungan ng mga hayop at pinamumugaran ng mga ibon. Ay, kayo po, sabi po din ni Daniel, kayo po yun, Hari Nebuchadnezzar. Kayo ang lumakas at lumaking puno na abot sa langit, na ang nasasakop ay hanggang sa magkabilang panig ng daigdig. Ano po yung paliwanag? Verse 23, ang bantay na iyong nakita ay isang anghel mula sa langit. Sinabi niyang ibubuwal ang punong kahoy at sisirain, ngunit iiwan ang alin po? Iiwan po yung tuod. No? Iiwan po yung tuod nito at lalagyan ng tanikalang bakal at tansok. Sinabi niyang ito'y pababayaan mawabasa ng hamog at makakasama niya mga hayop sa parang at parurusahan sa loob po ng 7 taon. No? At yun po ang paliwanag, ito po ang kahulugan, mahal na hari. Iyon ang hatol ng kataas-taasan Diyos. Itataboy kayo sa parang at doon kayo maninirahan kasama ng mga hayop. Kakain kayo ng damo, tulad ng baka, sa kapatagan, kayo maninirahan ng 7 taon, parurusahan hanggang sa kilalanin ninyo ang kaharian ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos. Hinto po tayo doon mga kapatid. Yung po ang nais ipaalam ng Panginoon Diyos kay Hari Nebuchadnezzar. No po, nakilalanin niya ang kataas-taasang Diyos, no, sa ganitong pagkakataon. Lalo na po sa atin. At darating po ang paghihirap. No? Ano po yung mensahe? Ito po na pinatigas ni Hari Nebuchadnezzar ang kanyang puso sa panawagan ng Panginoon Diyos. No? Sabi po dito sa verse 27, ito po ang pahayag ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ni Daniel kay Hari Nebuchadnezzar. Verse 27, kaya mahal na hari, dinggin po ninyo itong ipapayo ko. Tigilan na ninyo. Ano po? Tigilan na ninyo ang inyong kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayo magiging malupit sa may hirap na mayayaman upang manatiling payapa ang inyong buhay. No? Mga kapatid, ito po ay panawagan eh. Ito po yung obvious message sa atin na sabi ng Panginoon Diyos, tigilan na ninyo ang lahat ng uri ng kasalanan at kasamaan sa libutan. No? Ano po yan? Pagiging masakim, makasarili, paglanasa, no? Paglalasing, pag-iinom, no? At paninungaling, no? Chismisan, ano pa? Pandaraya, at kung ano-ano pa. Tigilan na ninyo yan, sabi ng Panginoon Diyos. Hindi po ba mga kapatid, ito po ang nangyayari sa panahon natin ngayon na ang Panginoon Diyos ay kumukuha ng ating atensyon. Kaya nga po ang lahat ng mga sasalibutan ay nakatuon ngayon sa langit. Nakikinig po at nag-aabang sa kung ano isasabihin ng Panginoon. Kaya nga po, ito po yung pagkakataon sa atin bilang mga lingkod ng Panginoon Diyos na ipahayag yung maliwanag at klarong mensahe ng Panginoon Diyos. Ito po yung direktiba ng Panginoon Diyos sa atin ng mga lingkod ng Panginoon Diyos. Nasabihin sa buong sanlibutan na tigilan na. Tigilan na po ang lahat ng uri ng kalikuan. Tigilan na ang lahat ng kahangalan. No? Lahat ng mga bagay na nagpapaloy sa Panginoon Diyos ay tigilan na. Bagkos ituon natin ang ating sarili at ang ating mga pag-iisip sa paglilingkod, pagpupuri sa Panginoon Diyos. Kita niyo mga kapatid, huwag naman sana sasama ang loob ng iba sa atin. Sa panahon ngayon, ako'y nag-oobserba kung ano yung ginagawa ng ibang tao. No? Karamihan ng mga tao, ako'y nag-oobserba sa internet, bored na bored sila. Bored na bored sila sa kanilang buhay. Wala silang magawa. No? Hindi man nila naisip na sila ay manalangin ng puri sa Panginoon Diyos. Kaya po tama po yung mensahe ng mga Pangulo at lang sa Senado na kay Pastor Benny Abante na dinideklara, pinakikiusap sa Pangulo na ideklara ang March 22 bilang prayer day, no? Sunday. Para saan po?
yan po ay pagpapakumbaba, pagpapahayag po na nais ng Panginoon Diyos at tayo magpakumbaba, manalangin, hanapin natin ng Panginoon Diyos, tayo po ay talikuran ng lahat ng uri ng kalikuan. Or else, matatapos man po itong coronavirus na ito, tinitiyak ko po na wag naman sana, may darating pang panganib na mas, hindi ko po masabi, hindi natin masabi kung ano yung kakayahan ng Panginoon Diyos. Kayo na po makapagsasabi sa inyo po sarili. Kung matapos man ito, ano yung mangyayari sa susunod? Kung ang mga anak ng Diyos, tayo mga Kristiyano, ay hindi natin susundin yung gustong mangyari ng Panginoon Diyos. No. At ito po ang panawagan ng Panginoon Diyos, na tayo sa lahat ng pagkakataon ay maging handa, maging aware. No? Dahil ang panahon ay hindi po pabuti. Ang panahon po ay pasama ng pasama. So mga kapatid, ang karunungan ay nagmumula sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So itutuloy ko po, tatapos po ito. In conclusion po dito, ano po nangyari kay Haring Nebuchadnezzar? Siya po yung sinasabing tuod. No? Tayo po dito sa verse 28, lahat ng tao ay nagganap sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Lahat ng ito ay naganap sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Ano po yun? Verse 26, ganito man ang kahulugan ng tuod na naiwan sa lupa, maghahari kayong muli, no? Sabi ng ni Daniel, maghahari kayong muli, no? Maghihirap man siya man po ay bababa sa kanyang paghahari. Subalit siya po ay ipipreserve. Ipipreserve po siya ng Panginoon Diyos. Bibigyan siya ng grace period, ng second chance ng Panginoon Diyos. Po, hindi po tatanggalin yun. Siya po yung natitirang tuod eh. No, mga kapatid, yun po yung panawagan ng Panginoon Diyos eh. Sabi dito sa verse 28, lumipas man ang 12 buwan, mula nang ipagpaliwanag ni Daniel ng panaginip, minsan naman siya lang hari sa atin. Sa verse 30, talagang dakila ng Babylonia. No? Ito po yung nangyari mga kapatid sa verse 30. Maliwanag na napakinggan na ni Haring Nebuchadnezzar ang propesiya ng panganib na mangyayari sa hinaharap. At ito po ang ginawa na response ni King Nebuchadnezzar. Verse 30, basahin po natin mga kapatid. Ito po ang sinabi niya sa kanyang sarili. Talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Mga kapatid, maliwanag po sa puso ni Haring Nebuchadnezzar ay naghari po ang pagiging palalo. Yung pagiging mapagmataas, yung pride na natili sa kanya. Kaya po mga kapatid, hindi po malayo sasapitin ng bawat sanlibutan kung siya ay magpapakataas, magiging palalo sa harapan ng Panginoon Diyos, dededmahin niya, nangyari sa sitwasyon natin ngayon, i-underestimate natin ito, nangyari ito, daan-daan na namamatay, libo-libo ang mga nagkakasakit, libo-libo ang napeperwisyo sa bawat bansa. Ngayon, kung hindi natin ito, wala tayong gagawin dito, sabi ng Panginoon Diyos, makakatiyak tayo ng Panginoon Diyos na may gagawin paraan. No? Ano pong nangyari? Fast forward po natin. Verse 33. Verse 32. Ayun, verse 31 po pala. Hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit ang nagsalita po mula sa langit ang Panginoon Diyos. Kinausap po si Haring Nebuchadnezzar. Sabi ng Panginoon, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian at ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahan ka kasama ng mga hayop, kakain ng mga damo tulad ng baka. 7 taon kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, ang kaharian ng mga tao, at maaari niyang ibigay ito kanino man niya naisin. No? Verse 33, nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang at kumain ng damo tulad ng baka, nabasa siya sa hamog, humaba ang buhok niya sa parang balahibo ng agila, at ang mga kuko niya ay naging tila, kuko ng ibon. No? Verse 34, pagkatapos ng taktang panahon, ako si Nebuchadnezzar ay tumingala sa langit at anumbalik ang dati kong pag-iisip.
Dahil dito, pinuri ko at pinasalamatan ng kataas-taas ng Diyos, ang nabubuhay magpakailanman. Sa madaling salita mga kapatid, naramdaman po ni King Nebuchadnezzar yung galit at yung parusa ng Panginoon Diyos. Dahil po sa pagiging niya palalo at pagiging disobedient niya sa Panginoon Diyos. No? Maliwanag naman ay pinaliwanag sa kanya yung mangyayari sa hinaharap. No? Nararanasan niya ang hindi maganda pangyayari. And I believe, mga kapatid, sa nangyayari natin sa panahon natin ngayon, ako po bilang lingkod ng Panginoon Diyos, naniniwala na ang Panginoon Diyos ay hindi po niya ninais na tayo pahirapan, tayo maparusahan, tayo maghirap. No? Naging mabuti po ang Panginoon Diyos sa atin sa maraming panahon. Yes, I believe that, na ang Panginoon Diyos ay naging mabuti sa atin. Sa ating trabaho, sa ating relasyon, sa pagkain sa araw-araw, sa malinis na kapaligiran, sa ating relasyon, sa ating pamilya, sa pinansyal, sa lahat ng bagay, sa lakas, ang Panginoon Diyos ay naging mabuti. Iniligtas tayo sa panganib, naligtas sa aksidente, no? Iba sa atin, may second life na, ikatlong buhay, ikaling buhay na, iniligtas ng Panginoon sa panganib. Naging mabuti po ang Panginoon Diyos sa buong sanlibutan sa maraming panahon. Kaya po sa pagkakataon na ito mga kapatid, ako naniniwala, hindi nais ng Panginoon Diyos na tayo ngayon ay dumanas sa ganitong pagkakataon. At hindi na nanais ng Panginoon Diyos na po mga kapatid, na dumanas pa tayo sa ganitong pagkakataon. Kasi nung mga pagkakataon ng Panginoon Diyos, bago pa ito dumating, ay ang Panginoon Diyos ay nag-iintay. Nananawagan ng ating paglilingkod, no, mga kapatid. Sa mahabang panahon na tayo ay naging busy, no? Sa mahabang panahon na tayo ay mas marami pinaglalaan sa sanlibutan. Ngayon po, ito ng panahon na tayo po ay hinayaan ng Diyos na maging hindi busy. Kaya po lahat tayo ngayon, mga walang trabaho, walang ginagawa, nasa loob ng bahay. Ano pong ginagawa ng Panginoon Diyos? Kapahayagan na ang Panginoon Diyos ay nagpaparamdam sa atin. Oops! Nalimutan niyo yata, mayroong Diyos. No? Pinararamdam ko sa inyo, pinaalam ko sa inyo na ako ay Diyos. No? E mga kapatid, naintindihan natin ang mensahe ngayon na ang Panginoon Diyos ay nagpaparamdam sa bawat isa sa atin ngayon. Kaya po, ngayon ay pagkakataon na marami sa sanlibutan ang nanganalangin sa Panginoon Diyos. No? Gusto niya itanghal, no, kanyang sarili sa pamamagitan ng mga labing ito na kanyang nilikha. So mga kapatid, ganun po ang mensahe ng Panginoon Diyos sa atin. No? How I wish kung ikaw ay Kristiyano na, ang panalangin ko po na mas mapalalim pa natin yung ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon Diyos. Oh, yes, we are saved. We are eternally saved. Tayo ay pupunta sa langit. So ganun ba ang attitude natin towards God's goodness? Ganyan ba ang attitude natin sa pag-ibig na naramdaman natin sa Panginoon Diyos? No? Tayo ba ay magkikipit balikan? Tayo ba ay magbubulag-bulagan at bibingi-bingihan sa nangyayari sa panahon natin ngayon? How I wish ito ay wake-up call, ito ay maging revival sa bawat churches na marami na nanlalamig sa gawain ng Panginoon. Yes! Ang dami pong gawain. Kakunti ang magagawa. Yes, ang laki ng gawain, kakaunti ang pinansyal na suporta. No? Yes, ang laki ng gawain, ang dami. No? Sabayad kakaunti, nagsusuko ng buhay. No? Mga kapatid, yan po ang mensahe ng Panginoon Diyos. Ikaw at ako, pinili ng Panginoon Diyos sapagkat may purpose. Gagamitin tayo ng Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, ito po'y pahapyaw pa lamang eh. At kung ikaw naman po ay wala kang personal na relasyon kay Kristo, ikaw pa ay walang church na natin at wala ka pang kinikilalang Diyos, no? Wala ka pang Kristo sa puso mo, ito na ang tamang panahon na kilalanin si Kristo bago pa mahuli ang lahat. Yes! Huwag niyo po itong i-disregard, mga kapatid. Pakiusap ko lamang sa inyo na wala pang katiyakan ng kaligtasan. Kung sakali man siyang kunin ng Panginoon Diyos, magtapos man ng kanyang buhay, no? Sapagkat lahat po tayo darating sa panahon na yan eh. Wala pong exempted. Lahat po tayo ay mamamatay at mamamatay din. Kaya po, panawagan po natin sa bawat isa na wala pang personal na relasyon kay Kristo.
Panalangin ko natin na sila ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Ang Panginoon Diyos ay namatay sa krus, nilibing at muling nabuhay, makalipas sa 3 araw. Tanda po yan na binayaran na ang kasalanan natin. No? Ang sinabi ng Panginoon Diyos, naganap ko na. At sino mang mananampalataya sa akin na ako, si Jesucristo, ay Diyos na nagkatawang tao, siya ay maliligtas. Kung ako ay kakatok sa kanyang puso, at ako'y tatanggapin niya, papapasukin, at ako'y kikilalanin niya bilang Panginoon sa sarili tagapagligtas, siya ay mananampalataya, susuko niya ang kanyang buhay sa akin, siya po ay maliligtas. Kung aanin niya sa sarili niya na hindi niya kaya iligtas sa kanyang sarili, now is the time. No? Sabi ng Panginoon Diyos, pag napakinggan mo ang salita ng Panginoon Diyos, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Huwag mo pong hayaan ang sinasabi ng kaaway na si Satanas na huwag mo pong pakinggan. Ito po ang tamang pagkakataon ng bawat tao na nilikha ng Panginoon Diyos ay magbalik. Ako po'y naniniwala, sinabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Mahal ng Diyos ang lahat ng sanlibutan, hindi po siya nagtatangi. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Yes, nakaka-bless po yun. Yan po ang deklarasyon ng Panginoon Diyos. Sinabi niya rin po yan sa 1 John chapter 2 verse 2, na hindi siya namatay para lamang sa isa, hindi lamang para sa ilan, hindi lamang siya namatay para sa mga matutuwid, hindi namatay din siya sa mga makasalanan. No? Namatay siya para sa lahat ng sanlibutan, sa buong sanlibutan. No? Ako naniniwala na mahal ng Diyos ang lahat. Nga lang, sa pagkakataon ng pagpili, ang tao ay may kanya-kanya pagpili. How I wish, mga kapatid, kung ikaw ay wala pang katiyakan ng kaligtasan, wala ka pang church na nayatinan, wala ka pang katiyakan ng personal na relasyon kay Kristo, tanggapin mo si Yesu Kristo, manampalataya ka, no, at madalangin ka sa Kanya, ikaw ay iniligtas niya. So mga kapatid, bilang pagkatapos po, tapos na po tayo. Sabi po ng Hebrews chapter 3, verse 12. Tapos na po tayo, Hebrews chapter 3, verse 12. Maraming salamat po sa inyong mga nakikinig. Bilang panghuli na lang po, ito po sinasabi ng Hebrews chapter 3, verse 12. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya. At walang pananampalataya na siya maglalayo sa inyo sa Diyos sa buhay. Mga kapatid, huwag niyo pong bibitawan, huwag po natin sa halip, magpaalalahanan kayo. Magpaalalahanan po tayo mga kapatid. Araw-araw mga kapatid. Araw-araw po tayo magpaalalahanan. Ano po? Sabi po dyan, habang ang panahon ay matatawag pang ngayon. Ibig sabihin lang po niyan, habang may panahon pa, magpaalalahanan tayo sa isa't isa. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. I-encourage ang isa't isa. No? Na ang buhay na ito ay pansamantala lamang. At ang Panginoon Diyos ay naghahandog at nag-o-offer ng buhay na walang hanggan. No? Tayo po ay magpaalalahanan at palakasan. No? Upang walang sino ang madaya sa inyo ng kasalanan. At sa gayoy, maging matigas ang inyong puso. No? Magpaalalahanan tayo mga kapatid. Salamat po sa inyo mga nakikinig. Tayo po ay napapaalalahanan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng salita na ito. No? Para po hindi mapagmatigas yung ating mga puso. Para po hindi natin mabitawan yung ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. So and lastly, ito po, Isaiah chapter 55, verse 6 to 7. Seek ye the Lord, sabi diyan, while He may be found. Call ye upon Him while He is near. No? Hanapin natin ikaw ang Panginoon habang nandiyan siya at nakikinig. No? Tawagan natin siya habang siya nandiyan. No? Sapagat kapag natapos na ang buong sanlibutan, wala na sisihan. No? Tapos na ang lahat. We are given only one chance, no? Para mabuhay. Pagkatapos po niyan, wala na. Mga kapatid. Verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return. No, ito yung kalooban ng Panginoon sa mga kapatid. Let him return unto the Lord, and He will have, mercy upon him.
Kahahabagan po tayo ng Panginoon Diyos. And to our God, for He will abundantly pardon. Papatawarin po tayo ng Panginoon Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon Diyos, tayo po ay binibigyan niya ng pagkakataon na tayo po ay magbago na, tayo po ay magsisi na, tayo po ay talikdan na natin ang lahat ng uri ng kalikuan, lahat ng mga bagay na hindi banal, iiwaksin na natin yan, mga kapatid. Sa panahon ngayon, nakakalungkot ang mga tao, pati nga mga Kristiyano no offense po, nabubuhay na sa TikTok. Opo, TikTok amor. Buong mundo na, pati matatanda, nagti-TikTok. Pastor, napaka-enjoy mo. Well, ito lang po ang masasabi ng inyo pong lingkod. Sa panahon na kagaya nito, libo-libo ang namamatay, libo-libo nagkakasakit, maraming nagugutom, maraming nahihirapan. So tingin nyo kaya makatwiran na makita na pa ng Diyos tayo naglalaro ng mga ganyang bagay? Kayo po ang sumagot, mga kapatid. Ako po, para sa akin po, hindi ko ito makaya na matawag dyan yung, alam niyo po yan, mga kapatid, makita ko na may mga ibang tao na nahihirapan, mga umiiyak, namamatayan, no? Ang hirap po yun. Mahal sa buhay na may virus, hindi niyo nakapiling, namatay na lamang, at hindi mo nakita na ilibing. Mga kapatid, nakakadurog ng puso. Kung ikaw ay Kristiyano, kung ganyan pa ang klase ng pinakikita natin atin sa Panginoon, how I wish, I pray to the Lord na baguhin tayo ng Panginoon Diyos. Itaas natin yung ating standard sa Panginoon Diyos. Dapat hindi tayo natutuwa sa ganitong pagkakataon. Na dapat tayo nananatili sa mga tahanan natin. Tayo po'y nananalangin. Tayo po'y nag-aaral sa salita ng Diyos. Hihingi po natin yung kahabagan ng Panginoon Diyos na tayo patawarin na. At tanggalin na itong coronavirus na ito, Panginoon, sa mamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. So mga kapatid, nawa po yung pagpala po tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar, nawa tayong makita na natin ang kapahayagan ng obvious na mensahe ng Panginoon Diyos at ito ay ating ipagkikipit-balikan. Opo, nasa sa atin na. No? Sabi ng Panginoon Diyos, ito na ang tamang panahon para kayo po, tayo po mga nilikha niya, ay magbalik sa Kanya. Magbalik loob. Now is the time of revival. Sa bawat churches, pag natapos po ito, mga kapatid, maglingkod tayo na mahusay sa Panginoon Diyos. Huwag na natin palampasin ang pagkakataon. So maraming salamat po mga kapatid, at tayo po ay manalangin. Ang kinang Diyos Ama, maraming salamat po sa mga anak. Pinapupuri at pinasasalamatan ka namin, sapagkat alam namin na kami po ay matutulog, bukas kami gigising na naman. Ito po ikaw pahayagan ng iyong mensahe mo sa amin na patuloy mo kami binibigyan ng pagkakataon na patuloy namin itama ang mga mali namin gawa. Patuloy mo kami binibigyan ng pagkakataon ng pag-asa para po ay sumunod sa iyo. Magnawa maging huli ang lahat sa aming Panginoon Diyos. At ayaw po ng iyong lingkod na makakita ng mga tao na bubuhay sa pagsisisi. Ipag-iiyak niya ng matindi, Panginoon, pagdating ng panahon, kung di siya maglilingkod at magtitiwala sa iyo, Panginoon. Awais, Panginoon, na yung mga anak, ay bigyan mo pa kami ng mahabang panahon. Tulungan mo kami na mag-grow sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami na sumunod, kalimutan at isuko ang lahat-lahat para rin sa kapurihan ng Panginoon Diyos. At ng Diyos, maraming salamat po sa mensahe na ito mo sa amin. Nagpala mo yung mga anak. Salamat po sa mga anak na nanatiling nanonood. Pagpalain po sila lahat, Panginoon Diyos. Mga kapatid, patuloy po tayo manalangin. At salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin sa Panginoon si Jesus. Amen and amen. Mga po, napagpala po kayo mga kapatid. At bilang paghuling, pagpapaalala lang po, ganito po ang ating gawain. Araw ng Huwebes, 8:30 para sa fellowship. At kami po sa Biyernes, ganito po oras, prayer meeting, 8:30 din po. At sa araw naman po ng linggo, itong darating na linggo, 9 po tayo ng umaga. 9 po tayo ng umaga sa darating na linggo. Ito po ay ang ating worship service. So mga kapatid, pinakitusan po namin sa inyo po, tayo po sa Louisiana First Baptist Church, makikita niyo po mga kapatid na wala akong kasama dito. Pakikita ko po sa inyo.
Yan po, wala po akong kasama ngayon dito. Ako lang po mag-isa. Ako lamang po mag-isa. Kaya po mga kapatid, pakiusap namin na tayo po, pakiusap po namin sa Luciano First Baptist Church na tayo po manatili sa loob ng mga tahanan. Opo, bilang pagsunod sa utos ng ating mga napangulo. Maging mabuti tayong halimbawa, sumunod tayo mga kapatid. So, yun lang po, stay healthy, minom ng tubig, kumain ng prutas at ng gulay, at mag-ingat sa virus, mag-alcohol, maligo, maglinis, at manalangin, magkaroon salita natin sa loob ng tahanan. So yun lang po, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you.